Ako po si Kelly Yunsal, nakatira po ako sa poblasyon Maplagliti. Saka yung 24 years old na po ako. Course ko po ay Education, major in History. Mas nag-aaral po ako dito sa ARM bilang isang solid segregator. Yung tawag ng supervisor sa amin, yung segregated work namin, solid segregator talaga kami, taga ng basura. So nung start namin ng work dito, nung pasukan, 5 talaga, worship na namin yon. Pero ngayong summer, 7 yung worship, mga 6 before 7, worship na namin yan. So after ng worship namin, kuhain kami saglit. Kung walang makain, inom na lang tubig, kape, bago ababa dito. Kasi ngayon kasi stricto na si Sir. Kung ano yung time mo pasok, doon na talaga. So kung mawala ka lang dito ng 15 minutes, time out na yon. So kailangan magpakita ka palagi dito kasi may checker kami. May bigas kami na binibigay ni Sir, pagtanghali lang yun sa aming lahat. So kailangan namin isaing yung lahat. Pagkatapos ng saingin yan, so kami na lang bahala sa ulam. Basta yung bigas kami sa kanin, okay na yun. Pag may kanin kami masubra, pagtanghali, pwede namin yun malugaw. Lugawin yun para may makain kami sa susunod. Paggabi kasi, hindi na namin alam kung saan na naman ang pagkain. Kasi yung charge lift namin kulang talaga yun. Di aabot ng isang linggo. Sa pagkainan namin, kunwari tag 300 yung charge lift namin, minsan may dalawa sa amin walang charge lift, man 4 kami sa pagkainan. So kaming 4 dapat ma-survive namin isang linggo yon. So utang kami hingi sa kabila. Yung iba naman kung ganun din mangyayari, ganun din sa kanila. Minsan nga isa lang sa amin nagkaroon ng charge lift, 4 kami kakain. So ang 300 na yon sa 4 namin, pagkasyanin namin yun for 1 week. So problema talaga. Sa wala namang dilata sa store. So hindi din kami bibili ng gulay sa store, mahal kasi kilo pa lang 30, bawas na charge lift, mga ilang kilo na yon. So ang ginagawa namin, bigas ng lahat, halos lahat bigas, saka yung iba sabon na namin, sabon, shampoo, para sa yung toothpaste, yung pang na personal, mga ballpen, mga gamit, lalo na sa pasukan, kailangan namin. So bigas, importante na yun sa amin. Yung ulam, dito na sa tabi-tabi. So nung umaga, pagkatapos namin worship 7, punta na kami dito 7 to 12. So segregate lang yan, tapos separate sa basura, nabubulok, plastic bottles. Yung PET bottles kasi namin isi-separate pa sa puti, sa kulay. May printed, may green, may blue, may black. Tapos iba din yung sibak. Yung sibak, isi-separate din yan sa kulay. Tapos iba din yung lata na mga pintura. Kasi hazardous yun. Iba din yung fluorescent, hazardous yun. Ang hazardous kasi fluorescent, lata ng pintura, mga battery, yung sa mga clinic, tsaka yung mga pampers, tsaka mga napkin, hazardous yun. Iba din yun, separate namin yun. At saka yung nabubulok, yun, isa na yun, madalas nabubulok sa cup. So, yun yung ginagawa namin sa umaga dito. Lahat kami nagsisegregate, separate namin lahat yan. So, yung collecting namin ngayon, umpisa sa Dahilig, dyan sa Dahilig, tabing ilog, paakyat Dahilig, tapos punta ng apartment, tapos paikot, pababa, papuntang PIC. Kailangan kasi dito maubos yung basura bago dadagdagan na naman namin. So kailangan namin talaga maubos yung basura bago kinabukasan sa worship namin.